Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Lagpas 1 linggo lang ang pagitan, may panibagong landslide na namang naminsala sa Davao de Oro at ikinasawi ng 6. Patuloy ang search and rescue operations lalo't mahigit 4 na po pa ang pinaghahanap. Hindi naman bababa sa 30 ang sugatan. Kabilang sa kanila ang mga tauhan ng isang mining company na pauwi na sana mula sa trabaho pero natabunan ng lupa ang sinasakyang bus. At nakatutok si Oscar Oida. Driver? Matapos ang halos pangangapa sa dilim na may ilan lang flashlight. Binguwa mo na. Nagadumulan ka, no? Tapos. Na. Rahatil. Oh my God. Oh, thank you, Lord. Si boss. Ano pagduga, boss? May tila himalang ibinunga ang hindi pagsuko ng mga rescuer. Boss. Gusto pamiros tain. Wala man kay pamirong way bali. Di man, no? Siyan. Makapigil hininga, lalo naman para sa lalaking ilang oras ding nalubog ang bahagi ng katawan sa lupa. Pero marami pa siyang kasamang pahirapang sinagip. Silang mga sakay ng 2 bus na biglang natabunan ng gumuhong lupa sa barangay Masara sa Maco, Davao de Oro kagabi. Ang gawing pa rin pagkalot, ang uban, ang bus, napadari. Dagan pa natabunan diri posible. So Lord, tabangin mi Lord. Relax lang Kuya Wano, ayaw paglaluya Kuya Wano. Hindi magkamayaw ang mga residente. Pero hindi pinalad ang hindi bababa sa 6 na natabunan na bangkay ng natagpuan. Mahigit 4 na po rin ang nawawala pa. Bakas naman ang trahedya sa mga nakaligtas na nabalot ng lupa ang muka at katawan. Abi na magkuha, naging may part sa sulod sa bus. Ang iba, duguan pa ang muka. Hindi bababa sa 30 ang sugatan na tulong-tulong na inasikaso ng mga residente. Tubig! Tabang mo! Walang sumuko kahit mga sundalo at tauhan ng Maco MDRRMO para madala sa ospital ang mga masasagip pa. Nangyari ang insidente, oras ng uwian ng mga trabahador ng isang minahan na ihahatid pa uwi ng mga natabunang bus. Isa pang bus ang naunang nakaalis bago ang landslide. Hinahatid yan doon sa bayan ng Mawab. So that night, yung palabas na bus is mga paalis na po, patapos na po yung shifting. Ayon sa lokal na pamahalaan, wala umunong senyales ng landslide lalo't wala rin daw ulan nang mangyari ang trahedya. Pero nito nakalipas na araw, halos sunod-sunod daw ang buhos ng ulan. Nagkaroon na naman yung drought of LPA, mas makapal yung volume of water kasi talagang malakas yung ulan. Might be the reason na na-absorb yung tubig ng bundok kasi ganyan ang karamihan na nangyari sa landslide dito. Sa ngayon, hindi naman daw nakikitang may kinalaman sa landslide ang minahan sa lugar. I cannot attribute it to the mining operation kasi ang Apex Mining naman kasi well cared yung environment. Hindi nga natin malalaman na talagang may mining area dyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At kaugnay niyan, naglabas na po ng pahayagang Apex Mining kung saan nagtatrabaho ang mga sakay ng 2 bus na natabunan ng gumuhong lupa. Paglilinaw ng Apex, hindi nangyari ang insidente sa kanilang mine operations area. Gumuho raw ang lupa sa terminal ng mga sasakyan na ginagamit bilang mga service vehicle para sa kanilang mga tauhan. Limitado na raw muna ang operasyon ng mining company na nakikiisa sa rescue operations ng lokal na pamahalaan. Sa pinakahuling tala, 62 empleyado na raw ng Apex Mining ang accounted for at nasa ligtas ng kalagayan. Patuloy namang pinaghahanap ang 45 iba pa.